Oo, tama ang nabasa mo. 3K plus lang ang nagastos ko, nakarating ako dito sa Canada. Too good to be true, 'di ba? Pero 'yun yung totoo. Alam ko halos lahat sa atin 'pag sinabing Canada ang iniisip, 500,000, 500K plus ang magagastos para makapunta dito. Tama naman sila, pero ang tinutukoy kasi nila, 'yun yung tourist visa, student visa, 'yun yung mga malaki talaga ang gastos. Pero hindi alam ng karamihan, merong pathway na mas mura, na mas madali at yun yung ano ko, na-experience ko at naging journey ko paano ako nakarating dito. Simulan natin sa kailan ko ba nalaman 'to. Back 2022 may isa akong katrabaho na nauna dito na mag-work. Tapos nung nalaman namin, yun lang yung gastos niya, yung paano yun? Hindi ba scam yun? So yun talagang naisip ko kasi yun talagang pagkakaalam ko, 'pag Canada may placement fee pa lang, 'di ba? Tapos nung shinare niya sa amin, yung na-share niya tapos nalaman namin, so nagka-interest kami mag-apply. Kasi dati nawala nawala talaga yung interest ko sa pag-a-apply nung, ah, kuwento ko sa inyo muna yung galing kasi ako sa probinsya or sa Bacolod. Tapos after ng graduation nag-OJT ako sa Laguna, then after ako nag-OJT nag-apply ako sa work, so natanggap ako. Tapos after 1 year, plano ko talaga mag-abroad. Sinimulan ko sa pag-a-apply sa Taiwan. So, nung nag-apply ako sa Taiwan, nagka-conflict sa aking birth certificate kasi late registered ako. Tapos nung sa Japan, nag-try din ako, gano'n din, conflict din sa tapos triny ko Australia, pero hindi ko pa alam yung mga agencies na nag-try lang ako ng nag-try. Sa Australia naman kailangan ng 5 years din. So, starting nun, nawalan na ako ng pag-asa sa pag-a-apply. Sabi ko, baka yung abroad hindi para sa akin, 'no? So, umabot ako ng ilang years na ako nagwo-work sa isang company sa Pinas, ay mga almost 14 years. 14 years na ako work. Until, 2022, yun nga yun, yung sinabi ko sa inyo, may nabalitaan akong katrabaho ko na nakapunta dito sa Canada na yung ginastos ay ano lang, 3K plus sa medical at saka sa mga personal requirements niya. So, may separate video ako niyon kung anong mga requirements na kinailangan at magkano yung medical. So, i-separate ko na lang yun. So, yun nga yun, to make the long story short, nag-apply din kami, sinubukan namin. Nung sinubukan namin, dito namin nakita yung mga legit recruitment agency. So, 'pag sinabi palang Canada, kailangan mag-apply ka sa DMW or Department of Migrant Worker License Recruitment Agency. So, according kasi sa kanilang rules, sa na nakasaad na yung Canada ay dapat walang placement fee, tapos nakalista dun, so ilalagay ko sa screen kung ano lang ang babayaran ng ng applicant at ano ang mga babayaran ng employer. So isa dun sa applicant ay ang medical lang. Medical ay worth 10K. So magtataka kayo bakit 3K lang ang ginastos ko, medical pa lang 10K na. Tapos yung mga requirements ko na mga pang personal, example passport, ah, birth certificate, saka mga gano'n mga personal requirements. So may separate video din ako, tungkol dun sa mga requirements na yun. So mga 3K plus ang nagastos ko dun. Yung 10K pala na nagastos ko sa medical, ni-refund ng aming employer. So yun yung kagandahan dun. Kaya sinabi ko sa inyo, 3K plus lang ang nagastos ko. Pero may mga company kasi
na or mga employer na hindi nare-refund yung medical. So, masuwerte lang ako kasi nireka ni-refund ang aking, medical, which is naging ginawa kong pocket money nung dumating ako dito. So, yun. Si 10K 3K plus lang ang nagastos ko. So, ilalagay ko dito mamaya kung ano-anong mga ibe-breakdown natin kung ano-ano ang mga gastusin or mga personal requirements na kailangan niyong i-prepare at magkano ang, gagastusin each. So, yun lang po, yun lang nagastos ko, 3K plus. So, saan ko ba sinimulan mag-apply? Una, nag-try ako online. Online talaga ang pinakamagandang gawin, online. Kasi sa online, pasa ka lang ng resume mo. Hindi mo kailangang mag-walk-in. Pero yung ginawa ko, nag-try din ako mag-walk-in. Nung nag-walk-in ako, ang gagawin mo lang talaga 'pag wala kang appointment sa mga legit, recruitment agency, hanggang gwardiya ka lang. Hindi ka nila i-entertain. Hanggang gwardiya ka lang, magda-drop ka ng resume mo at tatawagan ka nila kung ano, may available job, position para sa'yo. So, ang pinaka-praktikal talaga online. Dapat lang ang gagawin mo, legit agency ang pina-follow mo online at, ano, updated ka sa kanilang mga job description, mga job position. So, yun ang dapat ang diskarte mo dun. Ang mga pinasahan ko dati, una, nag-sign in ako sa workabroad.ph. So, sa workabroad.ph, in partnership sila sa mga DMW license agency. So, lahat ng pinopost nila, mga ano yon, mga legit recruitment agency. Tapos, isa-isa ko yung mga Facebook page ng mga legit recruitment agency. So, ano-ano mga yon. So, yun yung iPalms, Staff House, First Dynamic, Mercan, ano pa ba? Staff Builder. So, marami. May separate video rin ako tungkol sa mga legit recruitment agency. So, ang i-advise ko lang sa inyo, kung gusto nyong makarating dito sa Canada, ano lang, tiyaga sa pag-a-apply. Maraming ways, tandaan nyo yan, maraming ways. So, kung para sa inyo, pero kailangan nyo mag-effort. Kailangan nyo mag-take action, di ba? Yun lang yun ang kailangan nyo. So, tapos, kailangan nyo rin na ayusin yung resume nyo. So, research. Available lahat sa internet. So, ang kailangan lang siguro natin effort, no? Effort. So, kung meron ngang, dati na, na, basta pag gusto nyo talagang mag-apply, double effort, no? Especially sa mga skilled workers. So, mga non-skilled naman, marami ring available na job. Pwede kayo mag-apply din sa job bank. So, sa job bank kasi, ang problema lang sa job bank, malaki or malawak yung competition. Kasi ano yun sa buong mundo nakakita ng mga job position. So, napakahirap mag-apply. So, may nakita nga akong post ng isang taga-Canada na nag-apply siya sa job bank. Ilang resume na yung pinasa niya, 100 plus, 200 plus, bago siya natanggap. So, ganun yun. Ganun sa job bank. Pero pag ikaw is skilled, may experience ka na 5 years experience or more than 5 years experience, high school graduate, yun yung mga basic na requirements So, try mo mag-apply sa mga DMW, licensed recruitment agency. So, ganoon lang yon. Tapos, ang last warning ko lang sa inyo, ingat lagi. Ingat lagi sa pag-apply online. Napakadaming scammer. Napakadami. Kahit pag naka-receive kayo ng staff house, di ba? Legit to. Pero naghihingi ng pera, status reservation,
seminar fee or et cetera, yun mga scammer po yun. Kahit nagpapakilala silang, ah, ano sila ng agency, tapos hihingi sila sa inyo ng pera, 'wag po kayong magbibigay. Mas maganda na dun muna puntahan niyo sa office kung ano ba talaga, kung legit yung sinend sa inyong message, gano'n. I-verify niyo sa DMW, sa POAA, gano'n. Ayun lang po, tapos, sana makatulong sa inyo at maging, motivated kayo, inspire na makapag-apply, hindi lang sa Canada kundi sa dream country niyo 'no. Sana nakatulong yung video na ito at good luck and God bless.